Kaanga-anga talaga mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Never siyang nagpa-apekto sa mga panggugulo ng kampo ni Maudi. Bakit niya, Mr. Maravillas? Tutok na tutok po yung ating Pangulong. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Bongbong Marcos, nakita ninyo? Nandun po sa Mindanao. Naglilibot po para inspeksyonin yung extent ng damage ng landslides at flooding sa Davao Region. Iba niya, Mr. Maravillas, bakit ganun ang nangyayari sa Davao Region? Lalo't sa mismong lugar ni Digong. Hindi nga po natin maintindihan kung bakit 6 years, mga kababayan, na naging presidente si Digong, 7 trillion yung budget niya sa kada taon po. At in 3 years po, mga kababayan, sa distrito lang po ni Pulong, binuhusan ng 51 billion. Pero gano'n ang sinapit ng Davao Region, mga kababayan, including doon sa distrito ni Pulong. Isaan na niya, Mr. Maravillas, napunta? Yung limpak-limpak na salapi. Yon nga po ang tanong ng mga taga Mindanao at ng buong Pilipinas. At sabi pa ni ng dating Pangulong Digong, yun ang rason kung bakit gusto nilang maghiwalay sa Mindanao, kasi napabayaan daw ang Mindanao. Kaya niya, Mr. Maravillas, hindi makumbinsi yung mga taga Mindanao ni Digong, kasi yung panahon niya, yung Speaker of the House, taga Mindanao. At kung napalitan, mga kababayan, si Pantaleon, tinake over ni GMA, then later on, si Lord Velasco at saka si Alan Peter Cayetano, Bisaya si Lord Velasco, Tagalusod si Alan Peter Cayetano, lahat naman ito kaalyado niya. Ang power of the purse, nandyan sa Kongreso, so hawak nila lahat. Pero bakit hindi naayos ang Mindanao? Yun po ang katakataka. Kaya po, I think yung support sa mga Duterte ngayon is continuously declining po. Lalo na yung mga political supporters nila, yung mga politiko, nagsipagtalunan na po sa kampo ni Martin Romualdez. Kasi tingnan ninyo yung nangyayari sa ngayon. Habang binabayo ng kalamidad yung Mindanao Region, landslides, baha, hindi man lang sila po tumulong. Sige lang po ang daldal. Mantang yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Speaker of the House, busy sa pagtulong. No, yan po yung ating Pangulo. President Ferdinand Marcos Jr. conducts an aerial inspection of areas affected by the flooding and landslide triggered by the shear line in through extension of a low-pressure area in Davao Region on Wednesday, February 7. He was joined by Aboitiz Group President and Chief Executive Officer Sabine Aboitiz and Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. O yan po, mga kababayan, yung ating poging-poging presidente. Kahit sura pa lang niya, Mr. Maravillas, malayo talaga yung mga akusasyon sa kanyang may presidente tayong adik. Malayo po. Pati sa behavior, pananalita, titsura, malayo pong Diba? Tutok na tutok po sa trabaho. Ang dami niyang ginawa, mga kababayan, ngayon for the past several days sa Mindanao. Ayan po ang ating napakasipag na Pangulo. Aerial inspection po, tutok na tutok po. Hands-on talaga po. Yan po yung baha. You see? Kaya niya, Mr. Maravillas, malayo yung panggagatong ni Harry Roque na mag-people power. Pag inaresto daw, mga kababayan, si Digong ng ICC, huwag ninyo niyang gawin. Grabe niya yung pagkapraning ni Roque.
Malamang sa mga mga susunod na araw po, madali si Harry Roque ng bangungot. Di ba? Sa sobrang pagkapraning, baka bumigay yung hindi na daw natutulog po si Harry Roque. Tinawagan daw siya ng dating Pangulong Digong na aaristohin na at anytime. Pero anya Mr. Maravillas, narinig mo yung sinabi ni Panilo. Kinuntra siya. Fake news daw. Nag-away-away na po yung mga dating cabinet secretary ni Digong. Tinawag na fake news ni Panilo. Kababayan ko si Panilo, taga Camsor, lugar ni Santa Mama. Fake news daw po si Harry Roque. You see? Matindi po yung damage doon sa Mindanao. Kita ninyo, mga kababayan, 6 dead, 46 missing, 31 rescued as landslide hits Davao de Oro mine site. So habang nasa aerial inspection po ng damage ng grabing mga pag-ulan at pagbaha, landslide, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, kailangan niya siguro na hindi lang reconstruction ng mga na-damage na infrastructure, kundi redesigning mismo ng lugar, ng mga city siguro, yung ibig sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, aayusin na yung buong Davao region na affected nito ng mga landslide at mga pagbaha para hindi na po paulit yung mga nangyayari. So, ganun kagaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kanyang mga sundalo naman po, mga kababayan, yung ating mga kasundaluhan, nasa baba naman for the rescue and relief operations, plus the DSWD. The whole of the bureaucracy, mga kababayan, nakatutok doon sa pagtulong sa ating mga, pati yung Congress nga po, Tingog Party List, si Martin Romualdez, nagpadala po doon, mga kababayan, ng tulong sa ating mga Davaoeños. Habang walang tigil sa paninira po yung kampo ni dating Pangulong Digong, sige daldal po ni Harry Roque. So, ito yung ating mga kasundaluhan. Mabuhay po kayo, mga members ng ating rescue team sa Armed Forces. Yan ang mabuting Pangulo, mga kababayan. Hindi po tutulog-tulog. O ito naman yung sa fire department po nila. Landslide at Philippine Gold Mining Village Kills 7. Ito naman yung DSWD, mga kababayan, nasa distributions na mga tulong. Kaya tuwang-tuwa po, kahon-kahon. Tuwang-tuwa yung mga tao doon. Yung Tingog Party List naman po, ayan, agad sila na nagpadala ng mga ayuda, pagkain, bigas, pati mga fertilizers po. Yan, tingnan, karagdagang tulong ng 4,000 food packs pinadala na sa mga pamilyang nasalanta ng pagbaha sa mga distrito ng Davao City. Nakapagpadala ang Tingog Party List sa pangunguna ni Representative Yeda Romualdez at Representative Jude Aborque Asidre at tanggapan ni Speaker Martin Romualdez nitong Biyernes ng karagdagang mahigit 4,000 na food packs na naglalaman ng relief goods upang matulungan ang 1,200 individual sa Barangay Tigato, Buhangin, Davao City at 219 pamilya sa Donulian Village, Barangay Maa, Davao City. Lugar po mismo ni Inday, in-invade na po ni Martin at ng Tingog Party List po. Ganon. Yan po, mga kababayan, si Martin Romualdez na kinaiinis nila. Sige lang po ang tulong. Talaga niya, Mr. Maravillas, malayong malayo yung brand of service and leadership ng mga Marcos Romualdez sa mga Duterte na ngayon po, habang binabayo ng calamity yung kanilang lugar, nandun pa sa, nakatutok sila sa paninira. Iba ang issue na
pinag-uusapan nila, mga kababayan, yung tungkol sa ICC at yung paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, saka yung People's Initiative. You see? At marami pa mga kababayan na ginawa doon sa Mindanao yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Distribution ng ng mga titulo ng daga sa cart at yung inauguration ng Davao bulk water supply project. Yan po, mga kababayan. Gaya niya Mr. Maravillas, mahal na mahal ng mga mamamayang Filipino at pati ng mga Mindanaoan yung administrasyong Bongbong Marcos. Yun po ang result ng latest approval, latest survey. Yung approval ratings, trust ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tumaas pa. Talo na po si Inday, pababa. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pataas. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story na mga magagandang balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating bansa. Sa mga Marcos loyalist po, paki-subscribe lang po ng ating channel, yung hindi pa nagpaka-subscribe, para malabanan po natin yung disinformation, black propaganda, and fake news po ng mga dilawang DDS na ang sabi ni Katrina Ponce Enrile, bayad ng China. Sabit po si Martin Andanar. You see? Wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our 2023 model ng Toyota Innova. We also offer Grab Car. We also offer booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Kahit saang bansa po kayo gusto na mag-travel, pwede na dito ang online booking sa amin, pati hotel po. May Paymaya kami, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung mga bagong gamit. May treadmill na rin po kami. Saka may bago kaming product po, iGlow Whitening from Korea. Yan po negosyo ng aking anak na architect. Tingnan ninyo, before and now. 3 times more effective siya than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Dumiretso na lang kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas on FB po. Sa mga paints at paninigas na mga kaso-kasoan, try ninyo po itong Firmax. Pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito, Automax po, sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, ning siya red mixed fruit drink, di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Okay pa? So, balik tayo mga kababayan sa ating mga topic. Yung mga magagandang kwento naman, hindi yung poros paninira ng mga Duterte habang tinatamaan ng calamity yung lugar niya. Tama po si Dilima, pansarili man lang niya. Hindi man po para sa mga taga Mindanao at para sa mga Filipino. Pangsarilian niya. So ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat po nating isupport kasi napakaganda yung kanyang mga ginagawa at mga plano. Sabi niya, kailangan na niyang i-redesign yung Mindanao, not just rebuilding yung mga na-damage na infrastructure. Sa gitna nitong Davao floodings, talagaan niya Mr. Maravillas, nakapagtataka.
na napakalaking kwarta. One district, 51 billion. Idagdag mo pa yung linunok na. Kaya tinanggal po ng Kongreso yung confidential funds ni Inday. 125 million, 11 days po, lumipad. At 51 billion in 3 years sa distrito ni Pulong, mga kababayan. Hindi makita kung saan ginastos. Tingnan ninyo mga kababayan na nangyari sa kanilang lugar. Sabi ng mga congressmen, lalo na po ni Saldico, yung Chairman Committee on Appropriations, wala man niyang ganyang congressman. Ang pinaka malaki na niya, mga 1 million to 3 million. Kung talagang ikaw ay favored congressman ka ng isang pangulo in the past administrations. Pero ito niya in 3 years, 51 billion. Kaya niya tinatawag yung Davao as Holy Land. Pero niya Mr. Maravillas, baka sa susunod na mga araw, hindi na Holy Land yung bansag sa Davao, kundi holy na. Ano niya Mr. Maravillas na holy na? Hulihan na. Kasi, kung mailabas na yung warrant of arrest ng ICC, pero niya Mr. Maravillas, di ba sabi ng PNP, hindi sila makikipag-cooperate, hindi nila i-enforce, depende po yan sa behavior ni Digong. Yung desisyon ng ating Pangulo, nakadepende yan siyempre kung magpapatuloy sa panggugulo yung kampo po ni Digong. Yan po, analysis ko man lang po. Hindi siya official statement ng palasyo. Di ba? Baka niya tama, Mr. Maravillas, yung inyong mga theory. Hindi ninyo nakikita ang mga kaganapan. Unang-una po, yung House, may resolusyon na po na bumalik tayo sa pagiging miyembro ng ICC. Di ba? Kung magkakagulo po sa Pilipinas at ang solusyon po ay kailangan ng intervention. Di ba? Siyempre, yung aksyon ng ating gobyerno po for the preservation ng peace in order ng ating bansa, nagigipong destabilizer po sila. Pero yung ating Pangulong Bongbong, hindi po sila pinapansin. Tuloy-tuloy lang po siya sa kanyang pagtatrabaho. Bahala na sa kanila yung armed forces. Ngayon, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, after the inspection, rather than simply rebuilding roads and bridges destroyed by the massive flooding and landslide in the Davao region, kailangan anyang i-redesign natin itong mga infrastructure to make them safer and more climate suitable. Kita ninyo, napakagaling ng ating Pangulo. Long term ang solusyon po niya. Tulad ng doon sa Central Luzon, di ba? Laging binabaha. Inaway-away pa si President Bongbong. Mga kababayan ng isang congresswoman, gusto niya po permanent solution. Long term siya. So sabi niya, on the infrastructure side, we will prioritize those roads and thoroughfares that are necessary for us to be able to provide support to those who have become victims. He said of the government's immediate response to the catastrophe. Kaya po walang masabi yung mga taga Davao other than yung mga kampo ng mga Duterte. Sila man lang po ang siging panira. Pero tuwang-tuwa po yung mga taga Davao region sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi agad-agad yung response ng ating gobyerno, dumiritso kaagad doon po. Yung mga frontliners po, yung DSWD, yung ating armed forces, yung ating PNP, yung mga firemen natin na kasama sa rescue team. Yun ang agad-agad rumisponde para sakluluhan yung mga Davaoenos.
Abang praning na po si Roque at takot na po yung kanilang kampo dahil sa kapananakot ni ano. Ang nananakot po si Trillanes. lalabas na. Si Trillanes po, hindi man po kalyado, hindi man po supporter ng ating presidente. Pero sa ngayon na siya ngayon, sa mga ginagawa ng ating Pangulo, si Trillanes po, dilawan. And sinuport po niyang presidente, si Lenlen. Kaya yung mga sinasabi po ni Trillanes, walang handyan yung ating administrasyon. Bala sila, dati sila kalaban ng ating gobyerno. Di ba? Ng administrasyon. Kaya lang hindi na po umaatake sa ating administrasyon si Trillanes kasi nakita niya maganda yung improvement po sa serbisyo, pati sa human rights, pati sa war on drugs po. Kumbinsido si Trillanes. So sabi rito sa balita, but for the longer term, the President wants to redesign the public infrastructure in consultation sa DENR, which can guide the government in building more climate-resistant roads and bridges. So, pag-aralan po nilang mabuti. Siguro, yung total pag-redesign po ng mga infrastruktura, kailangan yung mga bridges po, matataas na po. Diba? At hanap sila ng lugar na malayo sa mga landslides. Para hindi po nasisira. Yung mga kalsada na laging dinadaanan po ng baha, pati kalsada siguro gagawin nilang mga skyway na. Diyan sa Bulacan may mga ginawa sila. Doon sa tingnan ninyo sa Ilocos region, napakagaganda yung mga pinagawa na mga kalsada ng mga Marcoses doon po. So kailangan climate resilient, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Iko-consult niya sa mga climate experts. On the long term, Anya, we really have to start looking at the designs of these bridges and roads to see if they are still compatible with the weather patterns and the effects that the DENR is going to provide us with guidance in terms of how we proceed. Ganon, hindi po yung bara-bara kasi sayang ng kwarta. Tulad ng 51 billion na hindi na malaman kung saan ginamit sa distrito ni Pulong. At nang bawasan siya ng pondo, nagreklamo. Pero almost half billion pa rin nga yung ibinigay sa kanyang distrito. Talaga niya, Mr. Marabilla, sanay sa bilyon-bilyon. Nasanay po na spoiled na masyado. Kaya nang tanggalan po, tulad ni Inday, nagtantrum. Galit na galit po. Kung i-rebuild lang natin ang lahat ng masisira, ganun din ang mangyayari. If we are going to rebuild, we have to rebuild it in a way, Anya, that is more, kailangang mas matibay. Marcos furthered that doing the rebuilding of the Davao region's infrastructure in such a way would be something that I think we can attend to as quickly as possible. Kaya kayo, mga taga Davao, importante po, Davao Region, yung Davao City, talagang, siyempre, sa mga Duterte sila, be objective po sa pagpipili ng ating mga leaders. So talaga po makikita ninyo ang brand of leadership at politika ng mga Marcos Romualdez, walang personal doon. Kaya hindi kayo makarinig sa Marcos Romualdez, boss kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez na mga personal attacks tulad ng ginagawa ng mga Duterte sa mga Marcos at Romualdez. Tinawag ni Inday si Martin at Tambaluslos. Si Digong naman, tinawag na adik yung ating Pangulo. Wala kang marinig na ganong mga pananalita. So the Department of Science and Technology, through Secretary Renato Solidum Jr., expressed support for the President's plan of rebuilding. He said that with Marcos' directive to rethink the design of our action plans,
the DOST came up with a plan Smart Ready to Rebuild project, which was developed with the Office of the Civil Defense, the World Bank, and other key government agencies. So ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, gagastos tayo ng pera ng bayan, dapat hindi na masayang, na paulit-ulit yung problema. Di ba? Para sa susunod na mga taon, hindi na yun yung paggagastosan po ng mga pondo na iba-budget ng gobyerno. Kundi iba naman po na mga projects na magpapaunlad lalo sa bagong Pilipinas. Yan ang punto ng ating, yun ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos po. Hindi tulad ng mindset ng mga traditional politicos po, na sige lang po, tuwang-tuwa sila pag may mga calamities, floodings, may bagyo po. Kasi pag nasira yung mga kalsada, pasurvey sila. Pag pasurvey nila, construct lang ng construct. Tapos pagdating ng tag-ulan, sira na naman, budget sila ng budget uli. Sige lang ang budget, sige naman ang bulsa. Sige ang yaman ng mga politiko. Habang yung mga mamamayang Filipino patuloy sa kanilang paghihirap. Ayaw ng ganon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun na lang po yung ginagawa. For the past almost after that to make over yung mga dilawan, hanggang ngayon ganon ang mindset. Kaya sabi ng ating Pangulo, panahon na para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipino, bagong mindset. Bagong ori ng paggawa. So sabi rito, this is an automated planning together with your local government unit input. You will be able to look at all multi-hazards that can affect your areas and plan better para maganda po yung ating mga rebuilding. After all the emergency interventions have been finished, the official explained. Then, we can actually train your planners together with the national agencies and sit down and plan better for your local government. Sabi po ni Solidom. So, some 14,000 families were also displaced. Disaster Response Authorities said. Marcos' situation briefing was also attended by Vice President Sara Duterte, Defense Secretary Gibo Teodoro, Interior Secretary Benjamin Abalos, Junior Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, and other cabinet members. Pagkita niya, Mr. Maravillas, nandun si Inday. Siyempre, sasama doon si Inday kasi taga Davao siya. Pag hindi, lalo siyang masisira. Yung pamilya niya dati ng panira. O, ito pa yung pinagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos abang yung kampo ni Digong, sige panira. Marcos vows to distribute all CARP covered lands before 2028. Yan po. Sabi dyan, President Marcos commits to redistributing all lands under the CARP program by the end of his term. Over 90,000 land titles were distributed in 2023, surpassing the annual target. The new Agrarian Emancipation Act signed in July 2023 aims to alleviate the debt burden of over 610,000 farmers, addressing the long-standing issue of poverty among the country's agriculturists. Lahat niya landmark yung mga actions ng ating Pangulong Bongbong. Wala pa pong nakagawa niyan. The past presidents hanggang kay Digong walang ganon. Kaya mga kababayan, possibly itong mga DDS po, yung mga Digong supporters, masyado silang insecure, lalo na yung ating dating Pangulong Digong. Hindi nila po matanggap na napakagaling ng ating Pangulong BBM. You see? Hindi nga po mga lahati sa performance in all aspects, mga kababayan, of administration. Walang binatbat po yung previous administration sa human rights, sa economy, sa pagtulong mga kababayan sa mga nasalanta na mga calamities.
sa war on drugs, walang binatbat po. Pati po sa pakikipagsalamuha, interaction with leaders, local and national, with Congress, with senators. Kaya makita mo po ang laking suporta na binibigay ng mga mamamayang Filipino sa ating Pangulong Bongbong. So namigay po ng titulo yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Rizal Memorial College's gym in Davao City. Distribution of land titles. The President noted that DAR distributed more than 90,000 land titles in 2023, exceeding the 50,000 target. Umaasaan niya ako na dadami o dudubli pa sa taong 2024, ngayong taon. Ang pamimigay ng titulo sa ating mga magsasaka ay unang hakbang lamang sa pagkamit ng kanilang kalayaan at kahirapan, sabi ng ating Pangulo. Ang kalayaan sa gutom at kahirapan ng magsasaka at ang pagsiguro ng sapat na pagkain para sa bawat Filipino ay hindi makakamit niya sa pamamagitan ng pamamahagi ng titulo at lupa lamang. Kaya naman niya mahirap kumang makita, nadudurog po ang puso na makita na hanggang ngayon ang pinakang mahirap sa ating bansa ay ang mga magsasaka. Kayo ang nagpapakain sa amin. Hindi ninyo mapapakain ang pamilya ninyo? Hindi ninyo mapakain ang pamilya niyo? Yun ang rason, mga kababayan. Yung pagtanaw ng utang na loob ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa ating mga magsasaka. Kasi kung wala na pong magtatanim, wala nang magsasaka po, magugutom po ang mga tao sa buong mundo. Hindi lang tayo rito. So napaka-importante po ang agrikultura, kaya binibigyan po ng mataas na pagpapahalaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating mga magsasaka. So on July 7, 2023, the President signed the Agrarian Emancipation Act, which benefits 610,000 plus Filipino farmers who till more than 1.7 million hectares of agrarian reform lands, freeing them from debts totaling to 57.65 billion pesos. So yung ating mga magsasaka, hindi na po sila sisingilin pa. Wala na silang babayaran po. Binigay na po yung lupa na libre ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May nakagawa na Pangulong ganon? Di ba wala? Not even Digong, nasabi ninyo, napakagaling na Pangulo. Hindi yun naisip po. Paano anya Mr. Maravillas na maisip yun? Busy sa tukang. At lately, napag-alaman natin, busy sa... Sana pa, sa fentanyl. So, ito pa yung isa pang magandang balita, mga kababayan. Sabi dyan, PBBM vows to sustain economic growth, address challenges as January inflation eases. Kita ninyo, walang distraction po. Focus na focus yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga pagdadaldal ng kampo niya, no? Hindi man po pinapansin ng palasyo. Yung paranoia po ni Harry Roque, hindi man po pinapansin ng palasyo. Yung mga sinasabing si Digong daw, hindi magpapahuli ng buhay. Biglang lumitaw po si Panilo. Sinupla si Harry Roque, sinupla po. Fake news kanya. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, palalakasin anya natin yung efforts ng ating gobyerno to sustain the country's economic growth and to address challenges following the significant slowdown on inflation for January 2024. Bumaba na po yung presyo ng mga bilihin po, mga kababayan. Yung itlog nga po, na-alarm naman yung ating gobyerno kasi bumaba na ng todo-todo. Baka malugi naman yung mga poultry farmers. Pero yung mga DDS vloggers po na funded ng China,
Di man lang ma-mention itong mga magagandang balitang ito. Busy sila sa pagmamarites. Siyempre, Mr. Maravillas, doon sila, no, kumikita, binabayaran ng China, sabi ni Katrina Ponce Enrile. We are pleased to announce a significant slowdown on inflation for January 2024, reaching its lowest point since October 2022 at 2.8%, sabi po ng ating Pangulong Bongbong. The President attributed the slowdown on inflation to the decline in food inflation, which dropped to 3.3% from the previous month, and to the government's proactive measures, including the implementation of the National Adaptation Plan and the reactivation of Task Force El Nino. Additionally, a strategic partnership with countries like Vietnam for rice supply to allow further imports of key food commodities are crucial steps towards ensuring sustained progress. So habang naganda po tayo sa El Nino, hindi tayo makapag-planting dito ng maayos, nag-secure po ng enough supply para sa pagkain ng ating mga mamamayan, yung ating Pangulo sa pagbisita niya doon sa Vietnam. Pagbilhan muna ninyo kami habang inaayos namin yung agrikultura sa aming bansa at naganda kami sa El Nino. Kasi kahit anong pilit po natin na magtanim, kung tigang yung lupa, tinatamaan ng El Nino, drought, wala pong tutubong palay sa drought. So ang gagawin natin, bibili tayo doon sa bansa na hindi tinamaan ng El Nino para tayo may makain. So tama lang po yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin ninyo, import tayo ng import. Siyempre, mag-import tayo kasi hindi nga matamnan, El Nino. O kung hindi, binaha tayo. Hindi man pwede na hihintayin natin yung planting season, walang makain. Yung pagtatanim po ng palay, yung ani after 3 months. So 3 months, hindi kakain pala yung ating mga mamamayan. Kasi kailangan mag-produce tayo ng sarili natin na hindi pwedeng mag-produce kasi nga binaha. Dapat may buffer stock tayo. Kasi nga, drain out. Tigang yung lupa, hindi matamnan. Alam na alam ko yan kasi ako po, dati akong magsasaka. May asinda po. Asinda. may sakahan po kami. Until today, may sakahan po kami. Isa akong magsasaka. Kaya nga po natigil ako sa pag-aaral nung kabataan ko po. Hindi ako nakapag-enroll for 1 semester. Wala man kaming magagawa. Yung tatay ko walang magagawa po. Bakit? Walang ani. Wala kaming maani. Yung kopra namin po, marami kaming niyugan po. Malawak yung lupain naming niyugan. Wala nang bunga. Kung may makuha kang kaming bunga, ganito kaliliit po. So, I was forced to stop, mga kababayan, sa aking pag-aaral para kung pinagsukluban ng langit at lupa. Grabe iyak ko po. Kala ko po katapusan na ng aking pangarap. You see, kaya po ako naging reporter. I was forced to pumunta dito sa sentro, sa lungsod. Tapos, nag-audition po ako na maging student announcer. Yun po ang aking kwento. Kaya po ako naging journalist. So maganda pala niya, Mr. Maravillas, yung naging resulta ng El Nino noong panahon sa inyo. Naging maganda po. Kung hindi po tinamaan ng drought yung lupain namin, hindi ako naging journalist. Sabi sa Bible po, all things work together for good for those who believe. Di ba? Kaya sabi ng ating Pangulo, we remain committed to easing the burden of our citizens as evidenced by the recent electric bill discounts
for low-income households. Amid all the challenges, President Marcos urged the public to join the government to overcome economic challenges and build a better future for everyone under a bagong Pilipinas. Yun ang pakiusap ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya itong pamilya Duterte po, kayo dyan, Harry Roque, tigilan ninyo yung inyong panggugulo. Makisali kayo sa bagong Pilipinas. Hindi yung ginawa ng kampo ninyo, pati si Inday, nakisali sa inyo eh. Imbis doon siya sa bagong Pilipinas, after na magsalita siya, very short yung speech niya doon. Nandun ako eh. Noong isang linggo, pumunta siya doon, mga kababayan sa Davao, para makisali sa politika ng kanyang pamilya. Tatiyan niya si Super Ate nandun. Yun nga po, nagagalit yung mga Marcos loyalist. Baka daw, pag 2025, ipatalo nila siya. Si Amy Marcos, hindi na nila iboto. Ang tawag na nila kay Amy Marcos, Amy Duterte. Pagkatapos, bigla pong sinupla ni nilaglag ni Baste, tigilan mo niyang panggagamit sa... Pinalampas ko yung una, pero ngayon tigilan mo yan. Yung panggagamit ninyo sa drama mo. Oh, ito pa, mga kababayan, favored ni Digong yung Davao. Yung Davao City Bulk Water Supply, pinasinayaan niya po. Oh. Ayan po. Ganyan ang ating Pangulo. Hindi siya namimersonal. Kahit tinawag-tawag siyang tamad, tinawag siyang pinari-resign, tinawag siyang adik, bangag, at trineten pa. Trineten pa na kung ako ay Pangulo pa niya, baka niya nakasama ka doon sa yung tukang-tukang. Sabi rito, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakapaghatid ng 300 milyong litro ng malinis na tubig kada araw sa higit 1 milyong residente ang Davao City Bulk Water Supply Project sa inaugurasyon nito ngayong araw, Pebrero kahapon, 7. Pinag-utos din ni PBBM sa mga ahensya na siguraduhin ang agarang pagtatapos ng mga proyektong patubig sa buong bansa. Talaga niya, Mr. Maravillas, yung pagmamahal ni President Bongbong sa mamamayang Filipino tulad ng kanyang tatay. Yung dating Pangulong dating Pangulong Apo Lakay, binansagan siyang builder, nation builder. Ganon din po yung ating Pangulong Bongbong. Ngayon, yung kanyang kasanggang pinsan, mga kababayan, si Martin Romualdez, ito po siya. Pinapractice na po ni Martin yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Tingnan ninyo, parang presidente na po. Sabi dyan, House Speaker Martin Romualdez during the Mindanao leg of the Armed Forces of the Philippines House Representatives Fellowship, consistent with the vision of President Marcos. House Speaker Martin has guaranteed that the House of Representatives is committed to a modern and well-equipped military that can defend the country from internal and external threats. Yan po si Martin, kung ano yung stand ng ating Pangulo, consistent siya sa pagsusuporta. Our collective efforts symbolize a strong, well-equipped, and cared for military, ready to uphold our sovereignty with honor and integrity. Let us continue to work together for a free, united, peaceful, and progressive Philippines. So yan po mga kababayan, yung vision ng ating bagong Pilipinas. Sabi nga po, nang nadinig ko, yung Ayungin Shoal po, ipinaglalaban natin at gusto natin na ma-maintain yung ating territory, yung territorial integrity ng ating bansa. Kung isipin po, katubigan na yon, di ba? Minsanan lang po na may lumilitaw na lupa doon. Shoal nga po. Pero ipinaglalaban natin. Pagkatapos, may isa dyan sa Mindanao
Gustong yung buong Mindanao ihiwalay sa buong Pilipinas? Saan kanyan mga kababayan pulutin? Anong klaseng kaisipan mga kababayan mayroon sila? Isabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, not a square inch ang aayaan natin na mawala sa ating teritoryo. Pagkatapos buong Mindanao, ang pasimuno pa, dating Pangulo. Tapos yung supporter niya, dating speaker at incumbent congressman. Dapat niya talaga, Mr. Maravillas, ituloy yung pinaplanong asunto. Yung sabi niya, pwede niyang file ng secession case, inciting to sedition, and it is against the Constitution na iwalay yung ating territory. Sabi, may pinag-aaralan na po at si Pantaleon baka ma-expel po as member of Congress. Yun ang sinabi ni Speaker Martin sa kanyang fellowship with the military sa Cagayan de Oro City kahapon po. This came after Congress legislated a significant increase for the defense budget in 2024 General Appropriations Act, specifically 285 billion pesos from the previous year, 203 billion lang po. Kaya malayo pong mahikayat yung armed forces na umanib po sa ipinaglalaban ni Digong. Kaya yung dating mga officials niya nga po, yun ang unang kumontra. Si Galvez, si Anyo, dati niyang mga opisyal, sinupalpal po yung statement ni Digong na gustong iwala yung Mindanao. So sabi rito, the funding includes the realigned 1.3 billion from several government agencies for frontliners to maintain a credible posture in defending our rights, particularly itong West Philippine Sea. Of the reallocated funds, 300 million naman po napunta sa National Intelligence Coordinating Agency or NICA. 110 million to the National Security Council and 381.3 million to the Department of Transportation for the expansion nitong Pag-asa Island in WPS. So, kaya po tinanggal yung intelligence funds ni Inday para mailagay po dito sa mga karapat-dapat na mga agency na dapat paggastosan po ng taxes ng mga Filipino. Hindi yung intelligence fund, sabi ni Inday, ginagamit sa tree planting. Hindi man tarabaho yun po ng DepEd. Ang tree planting po, DNR. Pati sa ROTC daw. ROTC? Libre po yung ROTC. Naniningil pa nga po dyan, mga kababayan, yung mga eskwelahan. May fees na sinisingil. Hindi man kailangan po ng pondo yung ROTC. Yun ang sinabi ni Inday doon sa hearing po. Kaya galit na galit ng tanggalan. Tama lang po kasi ito yung dapat pinagkakagastosan po. 650 million of the realigned 1.323 billion came from the controversial confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education, both agencies under Vice President Sara Duterte. The steadfastness of our uniformed personnel in protecting our territorial integrity and remaining the non-partisan amidst political noise is truly commendable, sabi po ni Romualdez. Your unwavering duty as sentinels of our sovereignty and the West Philippine Sea and beyond is a stabilizing force for our nation. Nakita ninyo mga kababayan? Kaya po, yung pagtanggal ng confidential funds ni Inday, hindi hindi nagsalita yung ating Pangulong Bongbong. Pag hindi nagsalita yung ating Pangulong Bongbong sa mga actions ng speaker, ang ibig sabihin doon, approve niya yon, may usapan sila. Kasi yun po yung tama. Hindi ko mo kayo ni team po, pwede na yung lahat. Tama po? Dapat
yun irespeto ni Inday ang desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga siya ka-unity. Pagkatapos, kontra siya. Inaway-away pa si Martin Romualdez. Sabay bakbak ng kanyang tatay, buong family sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Tama ba yun? Kaya wala silang mahihikayat po, mga kababayan, sa Armed Forces of the Philippines. Nag-try po sila. Sabi ni Gary Alejano. Ayan man lang po mga kababayan, napahaba yung ating istorya. Next time naman. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.